Kamusta sa lahat? Gawang kamay na bintana, walang gamit na kasangkapan o makina, walang kahoy at plastik at kayang gawin ng kahit sino sa kalahating oras. Hindi kailangan ng kahit anong kasanayan para gawin ito. Sa tingin ko, pwedeng makipagkumpetensya ang bintanang ito bilang pinakamura at pinakasimpleng gawin sa mundo. Sa proyektong bahay na nagkakahalaga ng $1,000 ng US at 50 metro kwadrado, katumbas ng 1,080 rublo ng Russia, nakagawa ako ng 5 uri ng simple at murang mga bintana. Akala ko tapos na ako, pero biglang may naisip ako. Hindi ko napigilan sarili ko. Sana makatulong ang impormasyong ito sa iba. Lalo na ngayon na hindi naman nag-aalok ng magagandang pinansyal na posibilidad sa malapit na hinaharap. Minamarkahan ko ang bintana na ilalagay ko sa gitna ng kanlurang pader sa ilalim ng hagdang paakyat sa ikalawang palapag. Gumuhit ako ng pahalang na linya sa napiling taas. Maliit lang ang bintana, dito ko susubukan ang buong paraan. Sa hinaharap, may matinding laban para sa sariling kapakanan. Iminumungkahi kong mag-subscribe na sa mga awit at Yasiko Shop. Sa ganitong sitwasyon, mas mainam na magsama-sama tayong mga lumilikha. Matagal na rin akong tinatanong kung paano maglagay ng mga bintana sa murang pader. Heto at ipapakita ko na ngayon. Hinahanap ko ang gitna sa pagitan ng mga post ng frame gamit ang insulated glass unit, pati sa salamin hahanapin ko rin ang gitna. Tinutugma ko ang dalawang gitna at minamarkahan ang mga sulok. Dinadagdagan ko ng 7mm bawat gilid at gumuguhit ng parihaba, kaya mas malaki ito ng kaunti sa sukat ng insulated glass unit. Para sa regular na manonood, paalala lang, sa mga bago ipinaaalam ko. Ang mga fader sa pagitan ng mga poste ng balangkas ay gawa sa extruded polystyrene foam na may plaster na may alkali resistant fiberglass mesh sa magkabilang panig. Ginagamit ang halong ito para idikit ang polystyrene at mineral wool panel sa harapan ng gusali at gumawa ng reinforced plaster layer sa mga panel. Ang mga fader na nakuha sa parang ito ay composite na material at may epekto ng sandwich panel, kaya matibay ang mga ito. Sa kapal na 3 cm lang ng polystyrene na core, nakakamit na ang mga katangian ng thermal insulation na katulad ng sa mga pader na gawa sa kahoy na may kapal na 15 hanggang 20 cm. Nalaman ko ito sa paghahambing ng mga comparative table online. Para sa magaan kong bahay na may mababang budget sa Belarus na hindi naman malupit ang klima, tingin ko sapat na ito. Sa pagdagdag ng kapal ng polystyrene, mas mapapabuti mo ang mga katangian nito kahit sa matinding klima. Kahit magaan at mukhang di matibay ang pader, kailangan mo pa ring magpagal paggagawa ng butas para sa bintana. Nakakamit ng semento ang buong tibay sa loob ng 28 araw at ngayon ay mas matibay na ito kaysa nung una matapos gawin ng pader. Ang insulated glass unit na may 2 chamber ay bahagyang mas manipis kaysa sa pader ng bahay ko. Bakit habang ginagawa ko ang bintanang ito, bumalik ako sa paggamit ng handa ng insulated glass unit? Sa karamihan ng mga nauna kong bintana, maliban sa una, ako mismo ang gumawa ng insulated glass unit sa iba't ibang paraan. Maganda lang ang ganitong paraan kung nakuha mo ang salamin ng libre o sa halos walang halaga, gaya ng sa luma at sira ng mga kahoy na frame. Napansin ko, sobrang taas na ng presyo ng salamin na yon kapag bibili ka. Mahal maningil ang mga negosyante. Sa tingin ko, dahil sa mga nakaraang dekada, bihira na ang gumagawa ng sariling bintana at naglalagay ng salamin. Bumibili na lang sila ng ready-made na plastic na bintana na may insulated glass unit. Eksklusibo at bihira na lang kailangan ng serbisyo ng nagpuputol ng salamin, kaya tumaas ang presyo. Dati, halos bawat kanto may nagpuputol ng salamin. Nasabi ko na dati na kung mahanap mo ang pinakamalapit na gumagawa ng mga insulated glass unit at makapasok sa imbakan nila, pwede kang tumawad at makuha ang mga depektong insulated glass unit sa kalahating presyo, mas mura kaysa sa binibiling salamin. Ganiyan ko nakuha ang insulated glass unit na ito at nagpareserba pa ako ng 10.
Tagsibol na naman, maganda ang panahon pero maraming butas sa kalsada. Dito sa Homel ngayong taon, di nagmamadali ang mga tao sa pag-aayos ng mga ito. May mga lubak na abot kalahati ng gulong ang lalim. Sa post-Soviet na lugar natin, umiikot ang ideya ng pagbuhay muli ng USSR. Ang dami ng butas sa kalsada ay marahil unang palatandaan na may hindi tama. Huwag kang matakot. Baka dapat bilisan? Hindi. Baka pinabayaan na lang ng lokal na otoridad ang kalsada. Kailangan din natin ng konting construction foam. Marami tayong pagpipilian ngayon, pero sa USSR, isa lang ang meron at kailangan mo pang humanap ng paraan para makuha yon. Ang USSR ay paraiso ng mga tamad, laging may dahilan sa kakulangan ng materyales. Pansamantala kung nilagyan ng 2 kahoy sa likod para hindi mahulog ang insulated glass unit. Ang mga susunod na hakbang ay hindi na kailangang ipaliwanag. Para makatipid, bumili ako ng maliit na lata ng construction foam na sapat na para sa maraming bintana. Wala akong nakita na maliliit na lata para sa profesional na foam gun na gamit ko at hindi rin eksaktong madodose ang foam kaya halatang nasobrahan ko. Kailangan mo ng kahit anong piraso ng kahoy na pantay ang kapal o kay putol na plastic na sulok o tira-tirang cable channel. Nagamitin ko rin ang mga putol na aluminum spacer mula sa mga unit ng insulated glass na nakuha ko ng libre sa parehong lugar. May maliliit na butas ito na nilalagyan ng silica gel. Magaling itong sumipsip ng tubig at nagpapatuyo ng hangin para hindi pagpawisan sa loob ang mga unit ng insulated glass. Halos parang aluminum foil lang ito, pero kapag idinikit sa mga salamin, nabubuo ang matibay na istruktura. Teknolohiya nga naman. Kailangan mo lang ng tuwid na piraso ng kahoy na may gustong kapal para gawing trim. Kakailanganin mo pa ng iba. Gusto ko sanang bumili ng yari ng kahoy na trim at pumunta na nga ako para bumili ng mga iyon. Noong Pebrero, bumagsak ang Belarusian ruble namin kaya agad tumaas ang presyo. Nang bumalik na sa dati ang halaga ng pera, hindi na bumaba ang presyo. Ibig sabihin, hindi talaga sa halaga ng pera ang problema, kundi sa tusong mga negosyante. Kahit masakit, magbabayad pa rin ako para sa palpak na ginawang palamuti sa bintana, kaya sinubukan ko na lang ang halos libreng paraan. Sa totoo lang, sa ganitong klase ng bintana, palamuti lang talaga ang gamit ng kahoy na palamuti. Nakasanayan na lang natin ito. Idinikit ko ang mga tabla gamit ang double-sided tape. Ang mga palamuti ay magiging 7 cm ang lapad. Mas tatagal ang salamin ng bintana kung poprotektahan ang itim na guhit sa gilid mula sa araw. Ang ating palamuti, gamit ang teknolohiyang Lastochkina, ang tatakip dito. Hinahalo ko na rin na yon ang timpla na ginamit ko sa mga pader. Pwede rin gamitin ang pandikit para sa tiles. Ginamit namin ito para bigyan ng brick texture ang pader ng bahay at sa proyekto na parang social na kubeta sa labas na may letrang panlalaki at pambabae sa dulo ng lote. Ito ang natirang glass fiber mesh na ginamit din sa pader ng bahay. Sa simula, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para pantayin ng husto ang pinaglagyan ng mortar sa pagitan ng mga piraso. Dahil malagkit at malapot ang halo, ginamit ko ang paraan ng tapik-tapik na dati naming gamit para makuha ang abstract na texture gaya ng brickwork. Paalala, ang panlabas naming kubeta ay gawa sa homemade composite na pader na walang frame. Yari lang sa manipis na kahoy ang door frame at gilid ng pinto, pero matagumpay nitong lalampasan ang taglamig. Heto ang mga larawan bilang patunay. Bago magtaglamig, nilagyan ko ng waterproofing ang bubong. Idinikit ko ang drip edge at nilagyan ng waterproofing ang ilalim. Walang bitak na lumabas at matibay pa rin ito.
Sa mga nais pumuna sa ganitong bintana, tandaan ang glass blocks na nilalagay sa mortar. Ang mga espasyong ito ay itinuturing ding bintana. Maaaring tawaging frameless ang ganitong salamin. Hindi ito bagong imbensyon, ginagamit na sa paggawa ng bahay na may balangkas. Sa ganitong disenyo ng pader, hindi kailangang iayon ang pwesto ng bintana sa mga poste ng balangkas, kaya mas maginhawa. Mahusay itong paraan para mabilis makagawa ng hindi nabubuksang bintana. Kung di isasama ang oras ng pagpapatuyo ng solusyon, kalahating oras lang ang kailangan para dito. Sa paligid ng insulated glass unit, may pader na ang core ay polystyrene foam na nagsisilbing frame. Kaya naniniwala akong tama lang tawaging bintana na gawa sa polystyrene foam ito. Kung gusto mo ng nabubuksang bintana, punta ka sa YouTube channel na Pesni Yashiko Siaka sa playlist na Dom sa Tichatsu Dolarov. Makikikita mo roon ang hindi bababa sa 4 na napakasimpleng paraan ng paggawa ng nabubuksang bintana gamit lang abot kayang materyales at walang kailangan na makina. Kaya pindutin nyo ang like, mag-subscribe kayo sa aking channel, mag-subscribe din kayo sa aking Zen at TikTok. Nasa ibaba ng video ang mga link, pati na rin ang mga link sa mga video tungkol sa proyektong Dom sa Tichatsu Dolarov. Pindutin nyo rin ang kampanilya para siguradong ma-update ko kayo. Hanggang sa muli, naway maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat!